Yung unang panawagan namin ay kinokondina namin yung pagpapaliban ng Kongreso na hearing para sa national minimum wage, para sa sahod ng mga manggagawa. Lalong-lalo pa, ngayon na nahaharap ang taong bayan at mga manggagawa sa sobrang pagtaas ng mga bilihin. Pero ang pakiramdam namin, ang tingin namin ay hindi prioridad, lalong-lalo na ng Kongreso, yung usapin doon sa pagtataas ng sahod. Sir, sa tingin nyo, kulang na po ba yung sinasahod na mga? Kulang na yung sinusweldo ng mga manggagawa. Lalong-lalo pa yung mga nagpo-commute araw-araw. Yung kanilang pamasahe sa jeep, sa tricycle man, yung kanilang iniiwan na allowance sa kanilang pamilya, pang araw-araw na pangangailangan, ay hindi pa nga natin sinasabi dyan, isinasama, kung magkasakit pa yan, ay lalong-lalong wala silang pagkukuhanan. Kaya dapat sa kagyat ay itaas yung sahod ng mga manggagawa. Dahil sa mga susunod na araw, linggo, ay alam naman natin yung kaguluhan sa ibang bansa na nagdudulot ito ng lalong krisis, lalong-lalo na sa ating third bansa na nasa third world country. Pero magkano gusto nyo itaas? Sa ngayon, ang aming kahilingan ay yung family living wage na 1,200 para at least makatulong o makaagapay doon sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mayroong 5 membro ng pamilya. Yun lang, ang panawag lang namin, iprioridad ng gobyerno yung mga manggagawa. Dahil yung mga manggagawa naman ay malaki yung ambag sa ating lipunan. Kung wala sila, hindi gagalaw ang ating ekonomiya at ating bansa. Tanggalin! Tanggalin! God sa langis! Ang kartel ng langis na lang ang mapagpasa dyan sa pagtaas o pagbaba ng presyo ng langis. Kung gaano natin pinasusuklaban Serbisyo sa tao! gawing negosyo!